Good morning po mga ka-subscriber. Nandito naman po tayo sa ating YouTube channel. Mag-update lang po tayo sa D16 ni Bibi Sara sa impeachment. Ayan po mga ka-subscriber. Patuloy tayo po manood at magpatuloy tayo magsuporta kay Bibi Sara po kasi yung mga allegation nila paulit-ulit na lang po sa confidential fund. Hindi nila alam po yung confidential fund is nagamit sa tama ni BP Sara, di ba? Nakakaloka. Pinipilit nila misuse. Hindi pa nga nila alam na ano yung ginagamit sa confidential fund. Misuse ka agad. At least nagamit po sa tama. Hindi yung sa ibang confidential. Nagamit ba nila sa mga pagtulong sa mga kababayan po natin? Baka naman po sila po ang nagbulsa ng confidential fund. Walang liquidate. Dapat po pari-pariho po i-liquidate lahat mula sa Pangulo hanggang sa laylayan. Hindi lang yung isa po ang ninyo, si BP Sara. Ano yan? Ano lang yung selective justice? Kayo na po ang naghawak ng batas. Kung sinong pipiliin nyo na hindi kaalyado nyo, yun yung anuhan nyo ng confidential fund sa sampahan para mapaniwala ang mga taong bayan. Hindi naman po pwedeng ganun. Mulat na ngayon ang mga tao sa ganyang aktibidad nyo. Ngayon nagastos kayo ng malaking pera sa impeachment. Sa ano po ang katotohanan nangyayari sa ating bansa? Yung flood control anomaly, bakit hindi ninyo imbestigahan? Million, billion ang nawawala sa flood control. Yung malita saan na po yun? Para ipatuloy lang yung impeachment, para mapag-usapan lang yung si BP Sara, para siya na po ang may mali, siya na po ang nagnanakaw. Sana po ang tunay na magnanakaw ang usapin doon. Ang usapin po doon, confidential fund, 125 lang yung nagastos ngayon sa paggamit ng impeachment. 16 days na impeachment. Magkano na ang noon? Bawat araw 25 million ang gastos niyo. Ita-times yan sa 16 times 25 million. O diba? Ang hinahanap lang ninyo is 25 million. Selective lang. Kay BP Sara lang. Sinasabi na nga ng kuha na liquidate sa tamang paraan, standard. Diba? Sa paggamit. Siya lang po tanging ang nakagawa noon. Sunod hahanapin pa ninyo misuse. Hindi nga ninyo alam, napapatunayan na misuse talaga ang ginawa ni BP Sara sa confidential fund. Ito din yung empleyado din ng OVP, si Miss Gina Acosta. Wala na kasi kayo doon na i-question kung Bisaya ang salita o Tagalog, English, Japanese. Kung doon siya comfortably magsalita ng Bisaya, sasabihin ka agad panloloko? Hindi po pwede po yan. Kayo ang nangluloko sa mga Pilipino, hindi yung mga
Duterte. Kayo ang nangluloko sa Pilipino. Huwag ninyo sabihin sa witness na kay Gina Acosta na nangluloko dahil nagsasalita ng Bisaya. Compare naman ang mga pinagsasabi niyo. Sa ano ba? Sa batas ba? In-inquire ba yan? Kung Tagalog ka, magtatagalog ka talaga. Ang sa atin man lang po, sa 16 days na ano nila po, hindi pa talaga nabubutasan yung mga ano po, yung depensa ni VP Sara. Paulit-ulit lang, ganyan. Pero malalaman naman po natin daw para yung mga tanong nila sa witness, daw parang inaano talaga nila Ngayon po, kitang-kita naman natin po yan kung mag-ano talaga sila sa witness. Grabe magtanong, diba? Alam naman po natin talaga, mga kasubscriber, kitang-kita naman natin mula pa noon sa D1 hanggang D15, hindi sila umuubo. Mabubutasan talaga sila. Kaya sobra na lang po yung galit nila, yung mga ano na yan, galit, kasi isa lang po yan, isang judge po na ganyan magsasalita, manluloko, sasabihin pa niya sa witness. Protektahan pa nga niya yan kasi judge siya dyan sa Senado. Siya pa talaga ngayon ang nagsasabing panluloko si Gina Acosta dahil lang nagsasalita ng Cebuano, Bisaya, nangluloko ka agad. Ay kung doon siya komportable magsalita ng Bisaya, wala na kayo doon. Judge ka pa naman ng Senado. Talagang kitang-kita talaga sa mga tao na bias ka. Kung hindi ka sana kitang-kita po na talagang wala kang ginagawa ng anomalya, hindi ka ka lang, neutral. Kitang-kita po na talagang may ginagawa kayo ng mali at talagang may nagmamaskara talaga kayo. May tinatago kayong lihim na dapat hindi mabubunya. Yun po yung parang guilty. Kaya sasabihin na lang panluloko. Kabaliktaran pala nito ang sinasabi. Kaya po wala tayong magagawa kasi nasa posisyon pa sila Sa bandang huli po yan, mananagot po sila sa batas. Talagang papanagutin talaga sila ni VP Sara sa mga ginagawa po nila. Hindi pa lang po ngayon kasi nasa position, hirap na. Kaya nga pinipilit talaga si VP Sara ipapa-aristo. Diba? Kahit sa ano pa niya pagka-mayor, sinali po diyan sa impeachment trial yung confidential pa noong OBP noong pa lang siya mayor. Hindi dapat po yan isasali dyan kasi hindi pa siya vice president, mayor pa ng Davao. Pinipilit na isasali. Sabi na nga ni Speaker Escudero, hindi na dapat yan isasali
Kasi ano po yan bawal po yan sa batas. Kaya wala na kasi sila mahalungkay na butas kay BP Sara, kahit ano-ano na lang isasama po nila. Hindi naman corrupt si BP Sara. Siya nga ang siya nga ang nagsiwalat noon ng mga anomalya dyan. Kaya galit na galit po yan sila. Ay gustong anuhin si BP Sara. Turuan daw nila. Ianib sa kanila. Sabihin natin organization nila. Kasi ano naman po yan hindi naman sila iisa lang yan. Hindi yan dadalawa. Kundi ano yan sila sama-sama. Hindi lang iisa, hindi dadalawa, hindi lilima, kundi madami yan sila. Si BP Sara pang inaano niya, anti-corrupt nga yan. Ayaw nga yan sa mga corruption. Mana yan sa kay Tatay Digo, kay PRRD. Ililinis niya ang corruption. Di ba dati maraming ang natanggal na mga kabinete niya dahil sa mga anomalya. Pumanig nga yun sa administration ni BBM. Diba? Kilala naman natin si nandiyan sa kaalyado ni BBM. Talagang sobrang galit kay PRRD noon. Ngayon umaatake sila sa impeachment ni BP Sara. Kilala po natin yan. Ngayon po antabayin po talaga natin, huwag tayo pumikit sa mga pangyayari ngayon sa ating bansa. Ngayon kalikasan na po ang nagsasabi na isang buwan mahigit na ang ulan, diba? Nilulunod na tayo ngayon sa baha. Yun na yung sinasabi na kalikasan na po ang mag-witness. Nasaan na ang flood control? Doon kayo mag-focus, hindi kay BP Sara. Confidential pa lang, 125, wala ang kaya nakitaan ng misuse, diba? Ayun o, pinagbibili niya ng mga libreng sakay ng buses, diba? Yung pinabili niya ng mga gamot, tinutulong niya sa mga tao ng ilangan. Hindi pa ba yan na confidential na ginamit niya? 125 million lang, nandiyan naman, nakaliquidate. Mga buses, diba? Ilang buses yun dito sa Central Luzon, sa Bisaya pa. Oh. Sunod hinahanap ninyo ang mayroon, katibayan. Ang hanapin ninyo yung mga confidential ng pinakamataas na malalaki pa kay BP Sara. Billion ang confidential fund. Ang kay BP Sara million lang, 125. Mas mataas pa nga ang confidential pa ng speaker kaysa kanya diba? Dapat sana pumapangalawa siya sa presidente ng confidential fund. Kung million man ang presidente, dapat may million din siya, ay billion. Kung may billion ang presidente, may billion din ang confidential ni BP Sara. Hindi, 125 million lang. Mas malaki pa ang speaker Mas malaki pa nga ang ombudsman. Diba? Sabi nila, billion nga Alam niyo po mga kasubscriber. Alam naman po natin yun.
na si BP Sara pinakaisan kasi gusto nga nila na isama sa mga kalukuhan nila si BP Sara. Hindi naman ito pwede yan. Siya nga ang nagsisiwalat ng mga anomalya pagkatapos sa confidential fund lang ibubulsa ni BP Sara 125 million lang, diba? Kayo nga ibinyunis nga ang binubulsa niyo, diba? Mula sa alam naman ninyo yan diba? Ikaw nga ikaw alam na yun sa sarili nyo kung sino kayo dyan. Kaya huwag kayo magmamalinis, huwag lang ninyo idawit sa kalukuhan si BP Sara. Alam naman natin yan nagtrabaho lang ng tapat si BP Sara. Alam ninyo sa sarili niyo yan. Kaya ang Panginoon na ang bumaba ng hatol sa inyo. Hindi pa yan ngayon. Pisting pa yan sa inyo ngayon. Sige po, hanggang dito na lang. Subaybayan na natin ang ibang impeachment po. Kahit naghirap ng Pilipinas, patuloy pa rin ang impeachment. Diba? Tutalin nga natin po yung yung 16, 25, 12, 6, 12, 3, 382 million na po mula sa D1 hanggang sa D16 ng impeachment. Ito na po 382 million ang nawala sa kabanang bayan sa impeachment lang ni Sara, na wala silang maibabato, hindi sila nakakapuntos kahit isa sa kay BP Sara. Sila pa ang nabubutasan, diba? Dapat itigil na po yan, itong 382 million po. Dapat na ninyo yan, ipapagawa sa flood control para hindi na tayo bahain, diba? Itigil na po ninyo yan. 382 na million. Ang hinahanap lang ninyo 125 million. Nasa tama naman pong paggastas. Walang naibulsa si BP Sara na 125. Diba? Kaya nga, pinapabigay niya kay La Chica kasi either na may babayaran sa mga bayarin sa OBP or sa kung saan saan, kayo na po nun ang mag-isip. Doon kayo magtanong sa kuha mismo. Diba? Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa inyo po mga ka-subscriber. Bye-bye! Magandang umaga. Mag-iingat po tayo sa mga landslide, tubig, kabahaan. Nawawala na pong ari-arian po natin. Mahirap kumita ng pera. Mahal ang gastusin. Mahal ang bigas. Mahal ang bilihin. Walang pasok kapag may baha. Walang pasok kapag may ulan po. Ano na po ang kakainin natin yan? Diba? Kalikasan na mismo ang nagsasabi. Tama na, tigilan ninyo yan. Gawin ninyo, dapat magtrabaho ng maayos. Ipapaayos yung dike, mga flood control para hindi na tayo bahain. Yun po ang sabi ng kalikasan. Diba? Mulat na po kami sa mga ganyang aligasyon na. Kasi tingnan natin yung mga
prosecutor niya eh. Magtanong sa witness daw, parang akala niya daw parang ano ba, giplanuhan talaga. Tigil na ninyo yan. Wala naman kayong na nabubutasan sa depensa ni Bibi Sara, kundi kayo pa mismo ang nabubutasan. Napapahiya lang kayo. Hiyang-hiya na tayo sa ibang bansa. Kalamidad na nga, puro impeachment pa kayo. Diba? Wala na nga makain ng mga Pilipino, impeachment pa rin kayo. Kaya nagalit ang kalakasan, binabaha na tayo ng isang buwan mahigit. Ulan, bagyo, diba? Baha. Okay lang sana po bumabagyo, pero hindi tayo nilulunod ng baha. Okay lang po sana yan, at patuloy magtrabaho ang mga tao, kasi mahirap talaga pumasok. Bahay, hindi makalusat ang sasakyan, hindi ka makatawid, baha. Hanggang dito na lang, bye po, mag-ingat po tayo.